Huwag maingay, kinaka-live na ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. At dito naman tayo, ang pag-usapan po natin sa kayo, ito po si Toto Tirador. Doktor na, engineer pa. Doctor of Jurisprudence, kaya mayroon akong K kung magsalita patungkol sa batas. At ngayon, ang ating pag-usapan ay patungkol sa wala po, bawal na po na ang kasunod na kongreso ang kukuha na mag-trial sa impeachment case ni Sara Duterte. Kaya patay na ang impeachment. Hanggang June 30 na lang. Inuulit ko, hanggang June 30 na lang ang impeachment na kaso ni Sara Duterte. At ang mangyari niyan, goodbye. So kung mag-goodbye yan, ano masasabi niya ng mga kalaban ni Sara? Yan po ay katotohanan. Wala tayong magagawa, ha? Kahit kaaway natin ang tao, basta makatotohanan, huwag tayong pumunta sa kasinungalingan. Yan lang ang aking pangapakiusap dyan. So, ang masasabi ko lang sa inyo sa ngayon po ay ito, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Kung bakit na hindi na mamamatay na yung impeachment complaint. Walang forever. Pati impeachment complaint, hindi forever. So, sorry na lang talaga sa kwan. Sa lahat na gusto matunghayan kung anong impeachment, wala tayong magagawa. Ito pong batas. Una na prinsipyo na i-apply ko rito ay yung, alam nyo ba yung prinsipyo na nullium crimen nullia pena sine lege? Yan po ang unang prinsipyo ko na i-apply dito sa ating pag-uusapan. So, isa pa, power cannot be presumed. And there is no law that was created to empower the subsequent House of Congress to have the authority, the power to prosecute, the power to impeach, the power to decide, and the power to judge. So, lahat po na powers niyan ay ay hindi mo pwede sabihin na meron kung walang batas. Kagaya sa power to prohibit political dynasty, ina-argumento nila, walang batas eh. So, hindi pwede political dynasty. Na hindi pwedeng bawalan. Kagaya rin niya ng impeachment. Walang batas eh. Kaya hindi ba pwede bibigyan ng kapangyarihan ang kasunod na kongreso ng mga senado, yung bagong senado at saka bagong kongreso, hindi mo sila pwede bigyan ng kapangyarihan na mag-prosecute, mag-impeach, at yung Senate naman para magtanggap ng kaso sa impeachment at saka para maghusga. Wala po silang kapangyarihan. Ulitin ko lang, wala pong batas na ginawa para magbibigay ng kapangyarihan sa kasunod na kongreso para mag-impeach. Kung ang isang tao na in-impeach sa 19th Congress sa ngayon ay hindi na pwede i-impeach na ang impeachment nila na ginawa ay hindi pwede mamanain nung kasunod na kongreso. Ganon din sa mga House of Representatives, mga prosecutors, ang trabaho nila sa ngayon na kongreso, pag lumipat na sila, nanalo ulit sila sa eleksyon, lilipat na maging 20th Congress sila, hindi po sila pwede mag-prosecute. Kasi wala rin sila kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nandun lamang sa kasalukuyang congressman. Ulitin ko po, napakasimple lang po ng prinsipyo dito. Hindi na tayo magsasabi pa kung ano bang prinsipyo dyan. Wala. Sasabihin niya ni kagaya sa kay attorney, yung mga abogado na iba dyan na maka-impeachment, tatawid daw, pwede tatawid. Hindi po pwede tatawid kasi unang-una, power cannot be presumed. The next Congress has no power to exercise the power of the 19th Congress. So, ibig sabihin po, yung mga congressmen na
nag-impeach kay Sara nitong nakaraan, nitong ngayon kasalukuyang nung 2000 at February 5, 2025, ay yung iba dyan natalo na. So ang kasunod na nanalo na congressman ay hindi nila pwede saklawan ang kanyang kapangyarihan sa kasunod na congressman. Ganon din ang kapangyarihan ng senador sa ngayon na 24 na na binubuo ng 12 na magpapahalal at sa 12 na sa 2028 pa magpapahalal. So ngayon, kasi natapos ng halalan, yung 12 wala na by June 30 hanggang June 13 lang sila. Mawawala na, ang matitira ay 12 na senador. So kung 12 na senador ang matitira, walang continuity at ibang power nila. There is no law that punishes a person if the person there is no law that punishes a person who was convicted in the 20th Congress to give the power to the 21st Congress to implement the punishment. Hindi po, wala po. So, yan na po, napakasimple lang. Lahat ng mga abogado pag marinig dito sa akin, sasabihin na, oo nga no. Hindi pwede po gumawa. You cannot presume na may kapangyarihan. Kagaya nito, ang pinakamalapit na example na magagawa ko ay ganito. Nagsampa po ako ng disqualification laban kay Erwin Tulfo. So ngayon, ang disqualification case ko kay Erwin Tulfo ay binasura ng 2nd Division ng COMELEC. Ang katwiran ng 2nd Division ng COMELEC ay hindi raw nakalista sa kapangyarihan ng Omnibus Election Code ang magtanggal kay Erwin Tulfo. Wala kapangyarihan daw ang Omnibus Election Code magtanggal kay Erwin Tulfo kung ang basihan ay hindi siya Pilipino. Kita mo yan? Matindi, no? Tapos, nag-argumento ako, nag-file ako ng motion for reconsideration, at ang argumento ko ay nakalagay po sa Section 1 ng Rules of Procedure ng COMELEC Resolution 11098 na nagsasabi doon, 11046 na nagsasabi ron na Section 1 na pwedeng i-disqualify ang kahit sinong pagkakandidato kung inuutos ng konstitusyon. Ang problema, ang citizenship nag-uutos sa konstitusyon natin na hindi pwede tatakbo na hindi pwede magiging senador ang hindi Pilipino. Si Erwin Tulfo, Amerikano. So sinabi nitong 2nd Division ng COMELEC, binasura aking reklamo. Kasi hindi naman daw kasama ang hindi citizen sa proseso. Okay. Nag-apila ako, sinabi ko sa last paragraph ng Section 68 na pinangangalandakan ninyo ay nakalagay, no permanent resident of the other countries can be allowed to run. Oh. So, ibig sabihin, nakalimutan nyo ba yun? Mr. Attorney Ray Bulay, the chairman of the 2nd Division. Nakalimutan nila ni Noli Pipo, Attorney Noli Pipo, tsaka si Engineer, anong pangalan nito? Dennis pa man, pangalan niya. So si Dennis Celis. Dennis pa yung pangalan, kalimutan ko. Nelson Celis. Okay. So ngayon, ang isa pang katwiran ko na may power ang COMELEC na magtanggal kasi mayroon sa batas. Una sa konstitusyon. So sa konstitusyon pa lang ay may power na tanggalin si Erwin Tulfo. So kaya nag-imar ako. Ngayon, yan ang example ko sa ating usapin ngayon sa impeachment laban kay Sara. Walang power ang Kongreso ngayon na tumawid sila na sila rin ang magbabanat sa sunod na Kongreso. At yung kasunod na Kongreso, wala rin power para i-take over ang nasimulang power. Power to impeach, power to prosecute, wala. So, ibig sabihin,
Ang sa Senado naman, power to judge. Biro mo, power to punish. Ang 20th Congress na senador. So anong power to punish? Parang criminal yan, parang krimen. So mayroon pa tayong prinsipyo na nagsasabi, nolium crimen nolia pena sine lege. It is not a crime if there is no law that punishes it. Ganun na kasimple. Ngayon, pagdating naman sa katauhan, nung kasunod na kongreso, wala silang impeachment crime na makikita kung wala silang pinaparusahan sa kanilang term. Kasi ang term sa ngayon sa impeachment ay para lang sa 19th Congress. 19th. So sa 20th Congress, yun lang, hindi na po pwede makialam sa 19th Congress. Ganun lang kasimple, di ba? O ngayon, pag-usapan natin ang kuwaranto na sinampa ko kay kasi ang pagdating kay Erwin, mananalo man ako, matalo ako kasi in-expect ko matatalo ako sa sa Comelec eh. Ibabasura nila ni Erwin Garcia ang aking kaso dyan sa Comelec, yung motion for reconsideration namin ni Attorney Diosdado Calonge. So ano mangyari? Mapilitan kami ngayon magsampa sa Senate Electoral Tribunal. Kasi wala nang kapangyarihan ang Comelec na mag-disqualify kay Erwin Tulfo. Kundi sino may kapangyarihan? Senate Electoral Tribunal lang. So ganoon din ang usapin kay Sara Duterte. Sa ngayon, ang disqualification ko ay Comelec pa may kapangyarihan. Pero kapag umupo na si Erwin Tulfo, pagka senador, mawala ng kapangyarihan ang Comelec. In the same manner, yung 19th Congress, pag mag-umpisa na ang 20th Congress, mawawala ng kapangyarihan ang 19th Congress at hindi niya na kaya na hindi niya pwedeng i-trial ang impeachment case ni Sara Duterte. Ano pa naman, ang Senate is the soul. Ang Senate na kongreso na yan, it's the sole power. Hindi mo pwede i-transfer ang sole power sa ngayon na 19th Congress papunta sa 20th Congress. Ang sole power ngayon ng 19th Congress, ulitin ko lang, ay siya lang, ang 19th Congress lang ang may kapangyarihan yan. At dahil sinampa sa panahon ng 19th Congress na Senado, ay hindi pwede makukuha sa kanila ang kapangyarihan or authority sa paghusga at authority sa paglilitis. Sole power nga yan eh. Hindi pwedeng na-shared power. So, tapos ang kasunod na Congress naman, may sarili naman sole power. Ang power lang nila ay patungkol naman sa impeachment na isasampa sa kanila. Ang tanong, pwede pa bang maisampa yung impeachment ngayon para sa sunod na Kongreso? Sagot, hindi. Kasi bawal sa konstitusyon na magsampa ng 2 beses sa isang taon. Isa lang talaga pwede sa isang taon. So yan po ang ating simpleng legal arguments na walang makakatumba kahit sinong abogado. I dare you, kahit sino, kahit Supreme Court, siguro ko na aayon sa aking sinasabi. Sinasabi tingnan natin, buksan natin buksan ko 1987 Constitution. Nakasabi dito sa 1987 Constitution na sole power ng pag-impeach ay sa Kongreso kung sinong Kongres. Ha? O ito, saan ba yung natin? All. 1987 Constitution. Yun. Punta tayo sa Article 11. Article 14. Article 9. Commissions. O dito tayo sa Article 11, ipakita ko. Ito. O, kita mo? Ang galing ko, no? Wala pang abogado na kapag-isip dito. Ako pa lang.
O yan, Article 11, Accountability of Public Officers. Punta tayo sa Section 3. Ha? Sabi niya, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Anong ibig sabihin na House of Representatives? Ang House of Representatives sa particular na Congress. So ngayon, 19th Congress, ito lang po ang may kapangyarihan na solo sa pag-impeach kay Sara Duterte. Kasi sila nag-umpisa. So ang tanong, ang House of Representatives sa sunod na Congress, pwede ba nila mamanain? Sariling power naman nila yun. Hindi sila pwede makialam sa power ng sariling Congress ngayon. Parang RTC lang yan eh. May branch 1, may branch 2. Hindi pwede saklawan ng branch 2 ang mga kaso ng branch 1. Ganun lang ho, kasimple lang yan. Okay ha? Pag sinabi pa rito, the Senate shall have the sole power to try and decide. Ibig sabihin ng Senate, yung Senate natin sa ngayon, ng 19th Congress, hindi pwede saklawin ang sole power ng 19th Congress na Senate kaysa 20th Congress. So that's another argument. Okay? Very clear? Very clear, dapat. Okay yun. Si Atty. Ligutan, problema na to. Matatalo na kayo ngayon. So, nevertheless, nais ko lang sabihin na hindi pwedeng gamitin ang Senado na sa ngayon ay tatawid. Hindi po pwede tatawid. Kaya nga sabi ko, sole power ng Senate Congress sa ngayon ang impeachment. Hindi niya pwede pakialaman ng iba. So, yung kasunod na Kongreso na Senate, hindi pwede makialam sa trabaho ng 19th Congress na Senate. Tapos, ginagamit siya sa Amerika. I missed Attorney Ligutan. Baka nakalimutan mo, ulitin ko lang, na ang Senate ng United States of America ay hindi nawawalan ng majority ng quorum. Bakit po? Sa kada halal ng mga bagong senador sa Amerika ay iba, kada estado-estado, state by state. So kung hindi sabay-sabay ang eleksyon, so dahil hindi sabay-sabay, magpapahalal ngayon mga 10, 100 naman sila, ay matitira pa na majority. So majority pa rin ang quorum, hindi nagbabago ang Senate. Kahit baguhin mo pangalan, ang Kongreso lang nagbabago. Ang House of Representatives kasi papalitan lahat. So magbabago yun. Tapos ibig sabihin naman, ang House of Representatives sa kasunod sa 20th Congress ay hindi sila, bawal po sila mag-prosecute. Bawal sila mag-presenta ng ebidensya. Ang may kapangyarihan lang na Congress ay yung Kongreso na member sa ngayon. Yung mga natalo, yun lang sa may karapatan, may kapangyarihan sa ngayon. So, kaya ka, binaboy naman ni Chis Escudero kasi dapat sinimulan ng February 5, dapat simulan niya ng February 8 para pwede pang pumasok. O, ngayon, ganito ang mangyari. Sino sisihin natin ito? Ang sisihin natin dyan, ito yung mga 215 congressmen. Kasi po, nagbigay po si Romualdez ng 150 million sa kanila kapalit ang isang perma nila. Pero mo, perma, kay Meregis Piatos, 11 million lang. Sa inyo, 150 million. Oh. Grabe. So ngayon, siwa naman tingnan na yung pumirma ay nagnakaw ng tag 150 million kada isa. Tapos, ang papatanggalin nila, yung nagnakaw ko doon ng 125 million. At saka may bago pa para sa 2023, yung 612 million daw. So, ladies and gentlemen, manigas na tayo lahat. Ako gusto ko sana manood ng impeachment eh. Pero kaya lang, hindi na mangyayari. Kasi wala pong batas na nagsasabi na pwedeng itawid na magkaroon ng kapangyarihan din. Pero kahit na may batas, hindi rin pwede mangyari irusali. Bakit? Kasi ang Constitution mismo nagsabi na sulong kapangyarihan yan ng Senado. Pag sinabi mo Senado, yung Kongreso lang na Senado na yun. Yung 20th Congress, iba man to sa kanila. Yung sa 2019 Congress, iba rin ito. The sole power to initiate an impeachment complaint and to prosecute the
impeachment case belongs to the House of Representatives na kasalukuyang Kongreso. Hindi pwede itawid sa bagong House of Representatives. Ganon din, sole power to hear and decide the case ay sa Senado, Senate sa ngayon. Yung Senate sa kasunod na Kongreso ay hindi pwede. So pagdating ng June 30, wala na. Goodbye, Sarah. Ganun po mangyari. So paano tayo ngayon yan? Maganda pa naman tingnan sana yung mga balitaktakan yung mga abogado. Kaya lang lumalabas ng mga ano rin eh. Wala ring alam eh. Oh, di ba? So you better, sabi pa ni Santa Claus eh, you better not pout. Better not, cry. Kaya nga huwag ka magyabang. Okay? Hanggang dyan lang, Milicia Castromayor. Hello. So, Helen Bagyo. PIC 0925. Good morning, Attorney Engineer Toto. Pastor Rodi Rabi. Si Mr. Rogelio Tapado. Sir Kaka. Andyan ka sa na lang, magsampa na lang ng kaso sa ombudsman. Yun na lang ang pag-asa. Mail in Singapore. Agoy, sayang effort ni Lalay. Sino ba yung Lalay? Si Vicente Ferrer, Inday Lustay, Wars, Bloodbath. Ay, hindi na matuloy ang Bloodbath. Wala na. Hindi na pwede kasi walang power ang kasunod na Kongreso. Walang power na pakialaman ang sulong kapangyarihan ng kasalukuyang Kongreso. Okay? With that, let us close this debate for now. Mamaya natin sa gabi babalik.